impeachment trial kasi nga po hindi pa rin po humihinto yung mga legal opinions, kaliwa kanan po ang mga naririnig nating legal opinions. Walang tutol si House Deputy Majority Leader La Union First District Representative Paulo Ortega sa naging pahayag ni Senate President Francis Escudero sa kanya. Ayon kay Senate President Escudero, dapat mag-aral pa ang kongresista sa pagkakaiba ng moto proprio hearings na maaaring isagawa ng Kongreso habang nakareses at ng impeachment proceedings na hindi maaaring magsimula habang nakabreak. Ginawa ng Senate Leader ang pahayag matapos sabihin ni Congressman Ortega na kung nakapagsasagawa ng pagdinig ang Senado habang nakareses, dapat handa rin itong gawin ang constitutional duty nito at aksyonan na ang impeachment case laban kay VP Duterte. Giit naman ni Representative Ortega, bagaman hindi siya kasama sa 11-member House Prosecution Panel para sa nakabinbing paglilitis sa Vice Presidente, sang-ayon ito sa payo ng Senate President. Nag-agree po ko. Kailangan po talagang pag-aralan maigi itong impeachment na to at pag-aralan po yung mga hakbang na gagawin sa impeachment na to. Tuloy-tuloy naman ang paghahanda ng House Prosecution Panel para sa paglilitis ni VP Duterte. Actually, you have 11-man team dyan eh. So it's also important para they can move as one, yung rapport at saka yung kasi tinatawag nating chemistry, how can not only consolidate their the data and the evidences that they have to provide, but how can they also complement each other. Samantala, umaasa naman ng mambabatas masasagot ni VP Duterte ang mga aligasyon sa paggastos nito ng confidential funds. Kasunod ito ng mga lumabas pang kahina-hinalang pangalan ng recipients ng kontrobersyal na pondo bukod sa Mary Grace Piatos. May procedure po tayo with handling confidential intelligence funds. Madali pong sagutin talaga yun. Kasi nga, kung sumunod ka sa procedure at, diba, mas madali po talagang sagutin pag alam mo. Ayon kay VP Duterte, hindi niya masagot ang issue sa confidential funds dahil hindi nito alam kung anong ginawa ng Kongreso sa ebidensya laban sa kanya. Hindi rin nito alam kung ang mga dokumentong ito ba ang isinubite ng Office of the Vice President. Rosalie